Nay, ito na po yung pinapautang nyo. Teka, bakit pala ikaw ang bumili? Nasaan na yung mga yun? Huh? Ibang klase talaga kayo, ano? Sa kapatid nyo na naman pinasa yung inuutos ko. Tumakbo na kayo! Pinasa na naman sa akin na bumuli! Bumalik kayo dito! Kapatid, Part 2. Dahil nagustuhan niyo yung Part 1 na ginawa ko, ipagpapatuloy ko yung kwento tungkol sa mga hindi ko makakalimutang karanasan na kasama ang mga kapatid ko. Noong mga bata pa kami, dahil ako nga ang bunso sa pamilya namin, lahat ng iuutos ng mga magulang namin nun sa akin napupunta. Okay na to! Ay, wala pa palang papalasa to. Joanna, umutang ka nga muna sa tindahan. Sige, Nay. Ano ba yan? Nakakahiya pa naman umutang. Hazel, umutang ka daw sa tindahan. Bakit ako? Nagpapaganda pa ako eh. JR, umutang ka daw sa tindahan. Bakit ako? Naglalaro ako eh. Abe, umutang ka daw sa tindahan. Ano ba yan? Tinatamad ako eh. Si Jed na lang. Hoy, umutang ka daw sa tindahan. Huh? Ako na naman? Oo nga. Sige, magagalit si nanay pag hindi ka sumunod. Ano daw bang uutangin? Susunod ka din pala. Dami mo pang sinasabi. Nasaan na yung pinapabili ko? Sunog na tong luluto ko. Bilisan mo na kasi, Jed. Lagi na lang ako. Ito na, lalakad na. Kung may isa man akong kinakatakutan noong bata pa ako, yun yung mautusan ako para umutang sa tindahan kasi sobrang nakakahiya yun. Paminta, sibuyas, bawang, betchin, isang boteng mantika sa Lunes babayaran. Okay, kaya ko to. Pabili po. Ano yon? Isang asukal daw po, tapos isang luya, tsaka asin, tsaka stick at isang boteng gin. Utang daw po muna sa Lunes daw po babayaran. Aba, ang sabi mo, bibili ka. Anong sa Lunes babayaran, ha? Sabi po ni nanay palista daw po muna. Nako, huling beses na kamo to Ang haba-haba na kamo ng listahan nyo dito. Opo, sasabihin ko po. Nay, ito na po yung pinapautang nyo. Ano yan? Nasaan yung paminta at yung sibuyas? Tsaka bakit isang bote ng gin yan? Mantika yung pinapabili ko At may stick ka pa talaga. Ito po sabi ni na ate. Teka, bakit pala ikaw ang bumili? Nasaan na yung mga yun? Ibang klase talaga kayo, ano? Sa kapatid nyo na naman pinasa yung inuutos ko. Tumakbo na kayo! Kainin nyo ngayon yun nang walang kalasa-lasa. Sarap ng stick, Aba, ayos to May pang-inom na ako mamaya. Bumalik kayo dito! Noong mga bata pa kami, madalas pala namin nakikita yung ate Abi ko na nagdadrama sa bahay kapag wala tong magawa. May pa-Jenny ka pa dyan. Manloloko ka. Bakit mo naman ako niloko? Alam mo naman mahal kita, di ba? Binigay ko naman lahat ng gusto mo. Paano mo ba kasi gustong mahalin ka, Lagi mo nalang pinapasikip ang dibdib ko. Bakit? Dahil cute ka? Dahil marami nagkakakrush sa'yo? Kaya pwede mo nang gawin sa akin to? Mula ngayon, kaaway na kita. Hindi na ako makikipagbati sa'yo. Kahit kailan. Idol ko pala to Ang galing ni ate. Best actress pala ang ate ko na yan. Ano ba? Anong ginagawa nyo dito? Ate, sali ka kaya sa Pinoy Big Sister? Pinoy Big Brother yun. Tumakbo na kayo! Isang araw, umuwing galit na galit yung kuya ko noon. Nasaan na yung itak natin? Bakit? Anong gagawin mo? Tatagain ko yung kalaro ko. Bakit mo tatagain? Inaasar ako Umanda sila sa akin. Babalikan ko talaga sila. Buti na lang at napigilan ni nanay at tatay yung kuya ko noon. Ano ba kasi nangyari? Bakit galit na galit ka? Tayo na naman si JR. Oo nga, takbo JR, takbo.
Bully mo kami. Kasi, lagi akong taya eh. Tapos inaasar pa nila ako. Ganun talaga. Paglaro, laro lang. Huwag ka dapat mapipikon. Wala ka pala kuya eh. Barurot ka pala sa bulan. Bagal mo kasing tumakbo. Tingnan natin kung sino mabagal sa atin ngayon. May time din noon nung nasa school kami. Nakita namin yung kuya ko noon na umiiyak. Umiiyak ba si kuya? Hindi ate, tumatawa siya. Sobrang saya niya nga oh. Kuya, bakit ka umiiyak? Pero hindi niya kami kinausap noon hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Pero kung minapansin kami sa kuya namin noon, may bakat ng pambura ng chok sa mukha niya. Anong nangyari? Bakit may ganyan ka sa mukha? Inaway ka na naman ba ng mga kaklase mo? Hindi po. Binoto po ako ng eraser ng teacher ko. Aba, bakit niya daw yung ginawa? Yung kaklase ko sa likod dapat ang babatuhin niya. Pero ako yung tinamaan. Kinabukasan. Naku, pasensya na po talaga, misis. Hindi na po mauulit. Awang-awa nga po ako dyan sa anak niyo kasi hindi man lang siya nagreklamo kundi umayak na lang siya. Ay, wow! Sa tingin niyo po ba makakapagsalita pa yan matapos matamaan ang eraser sa mukha? Ganyan ba dapat magtanong, ma'am? At dahil sa pagiging sobrang hiyain ng kuya ko nun, hindi mo talaga mauutusan yun na bumili sa tindahan kahit papaluin mo siya. Kaya nga isang araw nun, inutusan siya ng tatay ko nun na bumili ng isda sa tindahan para pang ulam namin. GR, bumili ka muna ng isda dun sa tindahan para may pang ulam tayo. Ayoko tay, nahihiya ako. Anong nahihiya? Bumili ka dun ha, sabi ko sa iyo. Ayoko nga po, nahihiya ako. Gagalitin mo pa talaga ako? Sa iba nyo na lang po iutos. Ayoko po. Talagang ginagalit mo ako ah. Huh? Sa sobrang gigil ng tatay ko nun, hindi na siya nakapagpigil at hinagis niya yung kuya ko nun sa kanal. Pero disclaimer lang, hindi naman napano yung kuya ko nun kasi mababaw lang naman yung kanal. Nabasa lang siya, ganun. Nanay! Nanay! Saan ka ba kinaigwag dyan? Oh, bakit? Si Kuya JR po! Hinagis si tatay sa kanal. Ano? Epal naman to si ate. Ako dapat yung magsasabi nun eh. Pero kahit na ganun si kuya, never naman nagkaroon ng problema si nanay sa kanya pagdating sa school. Kasi laging pasado ang mga grades niya tapos never din siya nagkautang sa class fund. Hindi katulad ng isa kong ate. Naku, misis. Hindi ko ho ibibigay ang card ng anak nyo. Bakit naman ho? Di ba tapos na ang pasukan? Tama naman po kayo, tapos na ang pasukan. Pero yung utang ho ng anak nyo sa akin sa class fund, hindi pa. Paano po nangyari yun? Lagi ko pong binibigyan ng pambayad yan. Sandali nga ho at kakausapin ko muna tong bata na to. Ano yung sinasabi ng teacher mo na hindi ka daw nagbabayad ng class fund, ha? Nasaan yung perang binibigay ko sa'yo? Huwag mo sabihin pati yun, nahulog din sa kanal. Kasi nay, kasalanan din naman ni ma'am yun eh. Paano kasalanan niya, ha? Kasi po, lagi niya kaming pinapautang ng paninda niya. Kaya doon po napupunta yung pera ko. Kasalanan niyo naman pala, mami. What? Teka, bakit parang galit ka? Bakit parang kasalanan ko? Parang kasalanan ko pa. Tapos noon nga nagkaasawa na yung dalawa kong ate at lumipat na sila ng tirahan, kapag bakasyon, dumadalaw kaming dalawa ng ate abi ko sa kanila. Pero isang araw, Nay, alis na kami ni ate. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Abe, yung kapatid mo, ingatan mo. Tsaka yung pamasahe nyo. Opo, Nay. Saan punta niyong dalawa? Sa St. Mary po, sa bahay po ng ate Hazel ko. 20 pesos kayong dalawa. Nasaan na ba yun? Sige po. Ate, magbayad ka na. Hala, nawala yung pamasahe natin. Si ate naman eh. Bakit nawala? Tanungin ko kaya tong bulsa ko, no, Jed? Malamang hindi ko rin alam. Huwag na kayong mag-alala. Pagdating nyo na lang doon sa pupuntahan nyo ko kayo sisingilin. Buti na nga lang at mabait yung driver nun kasi hinatid nyo na muna kami sa bahay ng ate ko. Tapos doon nyo na lang kami siningil. Kahit na madalas kami nagkakagulo ng mga kapatid ko nun sa bahay, kahit na minsan naman hindi kami napapagkasundo ang mga bagay,
nandyan kami palagi doon, lalo na sa panahon kailangan namin ng isa't isa. At napatunayan ko yan, lalo na nung nag-aaral ako ng high school. Medyo malaki kasi ang gastusin nun, kaya kailangan nila na rin ng katuwang para pag-aralin ako. Kaya nagtulong-tulong ang mga kapatid ko nun para makapagtapos ako. Kaya sobrang thankful talaga ako sa mga kapatid ko. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng mga kapatid ko kasi madami pa akong igakwento sa inyo. Sa susunod na video na lang yun siguro. Kayo ba? Kailan nyo huling nakausap ang mga kapatid nyo? Baka sign na to para kamustahin nyo naman sila. Kung nagustuhan nyo ang video nito, don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye!